Gamit ang dalawang gulong ng bisikleta, isang kakaibang road trip ang gagawin ko. Ako, anong oras na? Kailangan magmadali, may habulin pa tayo. So, special tong araw na to ngayon kasi International Cleanup Day. Kasama na rin dyan yung pagiging international awareness tungkol sa mga environment conservation. So ngayon pupuntahan natin yung mga kasama natin nagbibisikleta, nagpo-promote sila ng bike commuting para daw mabawasan yung mga sasakyan, bawasan ng pollution. So related pa rin sa environment. Puntahan natin sila. Okay. Pilipinas ngayon ay ang polusyon, mas lalo na sa Metro Manila. Ordinaryong araw lang siguro ito para sa karamihan, pero ipinagdiriwa ngayon ang World Car Free Day. Sa araw na ito, hinihikayat ng lahat na imbes gumamit ng sasakyan na nagbubuga ng usok, ay mag-bike na lang. Magawa daw dito sa kalikasan yung pagkababa-bike natin. Wala nang usok. Wala usok. Wala pollution. Lalo na sa kalikasan ng aking bulsa. Mas mura. Gasto sa gasolina. Ayun. Tipid ka na sa gasolina at pamasahe, nakakapag-exercise ka pa. It's good for the health. Umiikot kami sa iba't ibang lugar ng Metro Manila para ipalaganap ang mensahe. Pero kahit gusto ng ilan mag-bike, kulang ang bike lane sa Metro Manila. Sa Marikina lang ang syudad na may bike lanes. Ito rin ang isa sa mungkahi ng grupo nila sa otoridad. Malaki ang impact na hindi paggamit ng sasakyan sa isang araw na mababawasan ng air pollution. Habang umiikot ang bikers, detour muna ako. Next stop, World Coastal Cleanup. So, pagkatapos natin mag-biking kaninang umaga, gagawin naman natin maglilinis tayo ng lake. Tara! Haba-haba pa to. Ang Laguna Lake o Laguna de Bay ang pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas. Tinatayang 16 na milyong tao ang umaasa sa Laguna Lake. Dito kasi nanggagaling ang ilang mga isdang tinitinda sa palengke. Mayroon ding mga industrial companies sa paligid. Ang mga ito ang sinasabing patuloy na nagdudulot ng basura na nagpo-pollute sa lawa. 70% ng pollution load nanggagaling sa domestic waste. So, that's solid waste from households at saka raw sewage. At dahil walang lagusan ng lawa, ang dumi sa tubig ay naiipon. At kapag hindi naagapan, maaaring mamatay ang ilog. Sa lahat ng lake siguro, baka ito yung pinakamalala. Talaga? Kasi binigyan na siya ng death sentence 5 years. Ito? Oo. Death sentence means wala nang fish, wala nang oxygen. Biologically dead. Hindi nga malayong matulad ito sa patay na ilog ng Marilao. Sa pamamagitan ng paglinis ng ilog, matutulungan na maisalba ang lawa at maging kapaki-pakinabang. Pero sa totoo lang, ang pinakamainam na solusyon talaga ay huwag magtapon ng basura sa lawa. It's a critical lake because we're supposed to get drinking water from Laguna Lake in the next few years. Tapos, pero yung severe yung pollution niya. Hindi natin pwedeng inumin. Sa ngayon, hindi pa. Ayan o, tingnan mo. Yung, Oh my God. Wow. kasi may liit na ilog dyan. Oo. So, pag bumababa siya, Dire-diretso na lang. tangay-tangay yung lahat ng basura along the way. And then, naiipon siya dito kasi may mga water hyacinth. So, May nakita tayo mga patay na isda. So, indication siya na mababa na yung auto level ng lugar na to at sa sobrang daming basura. Kasi sa sobrang dami ng mga pollutants, yan, katulad ng mga organic pollutants, may kalaban yung mga isda doon sa pag-consume ng dissolved oxygen doon sa tubig. Kaya katulad nito, hindi na sila mabuhay. At marami pang isda tayo makikita ang patay dito. Sa dami ng mga basurang makikita dito sa lawa,
kulang isang araw na maubos ang mga basura. Yun ay kung wala pang patuloy na magtatapon pa dito. Bawat halukay mo, meron talaga. Ito, dahil basura. Oh, mercury. Ito and the river, kaya dito natatambak to mga basura daw. Siyempre, ang mga kalat nito, karamihan galing sa local community. So, siyempre, kung tapon ka ng tapon ng basura sa ilog, eventually pupunta rin dito sa lake. Kaya ito, walang katapusan yung basura, gabundok. Marami rin kaming nakita ang mga water lily. Kapag may makikita raw na ganito sa tubig, indicator ito na marumi ang tubig. Ayun, nag-attempt tayo maglinis ng lake. Pero sa sobrang dami ng basura, konti lang ang ating nakuha at nagawa. Kailangan to balik-balikan. Siyempre, kailangan yung source ma-stop. So, yung mga nagkakalat na community, mga industrial waste, yun ang kailangan natin tutukan ng pansin kung paano mag-stop. Pare, kwento mo naman, anong gagawin natin sa mga napulot nating basura na to? Dadalhin po natin sila sa and doon i-segregate nila yung mga biodegradable sa non-biodegradable. Ito, may plastic. Yes sir, tatanggalin po mga nila. coconut. Tira po nila dyan yung mga... So, hihiwalay-hiwalay nila. Yes, sir. And then, And yung mga biodegradable sir, gagawin nilang compost. Dito, kinokolekta nila ang mga basura na nanggagaling sa iba't ibang barangay. Tapos, hinihiwalay ang nabubulok sa hindi nabubulok na mga basura. Ang mga nabubulok ipinapasok nila sa shredder machine na ito para ma-recycle. Sa ganitong paraan, nababawasan na ang kanilang mga basura, kumikita pa sila kasi ibinebenta rin nila ang compost. Magandang pataba kasi ito sa mga halaman. Aba, hindi rin pala madaling gamitin ang makinang ito ha. Habang ang mga hindi nabubulok at pwede namang mapakinabangan, ibinebenta nila para ma-recycle din. Ayon sa World Wildlife Fund Asia, 10% lang na ang mga basura na didispose ng maayos. Kaya makakatulong ng malaki ang pagre-recycle ng mga ito para mabawasan ang problema ng bansa sa basura. Karaniwan lang ang aming ginawa sa buong maghapon. Sa katunayan, kahit sino pwedeng magbisikleta, maglinis ng lawa, at mag-recycle. Pero karaniwan man ang mga ito, sa maliit na paraan naman, nakakatulong ito para mailigtas ang ating tirahan, ang kalikasan. Ako si Romy Garduce, Born to be Wild!